guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. So, kumusta naman po kayo guys? Okay, so yan guys, tignan natin kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Okay, kanino bang love reading itong masasagap natin? So guys, sa mga nagtatanong pala about private reading, sa mga interesado, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook dyan po sa ating description box below. Okay? Kanino bang love reading to spirit guide? So, tignan muna natin yung kwento. Ano po ba yung kwento? Okay. Meron tayong addiction. So, sa pinapakita sa akin dito, maaring masyado kang dumepende sa person mo. Like, feeling mo is secure ka sa kanya. Nandun sa point na masyado ka na niya guys na manipulano. Hindi mo na mamalaya na masyado kang kinontrol nitong taong to. Sa pinapakita rin sa akin guys, lumiit yung mundo mo eh. Siya na lang talaga yung nakikita mo dun sa mundong yon. Sobrang nahirapan ka magkaroon ng expansion sa buhay mo kasi ang galing niya kasi guys magmanipula. Napaikot ka ng sobra. Tingnan natin. Meron tayong not enough. 'Di ba? Parang lahat naman guys ginawa mo para dito sa relationship na to, pero parang hindi siya guys naging sapat. So, parang may umalis talaga, no? Yung iba naman sa inyo guys sa pinapakita sa akin, pwede nagsasama pa, pero parang hindi ka nakampante dito sa relasyon nyo. Gusto mo guys makawala sa sitwasyon na meron ka ngayon. Like, sobrang liit ng mundo mo. Mahal mo naman yung person mo, pero nararamdaman mo kasi guys na parang binabaliwala ka niya guys. So, yung iba sa inyo, parang nakakaisip ka dito na maghanap na lang ng ibang libangan, like, bagong trabaho, or kung ano man guys yung pwede nyong gawin para malibang. And meron din sa aking pinapakita rito na ano ba to, may mga nag-i-install dito ng dating apps. Alam nyo guys, ang kailangan nyong gawin, tulungan mo muna yung sarili mo na maka-move on. Hindi ka makaka-move on kung maghahanap ka pa ng ibang tao na makakatulong sa inyo para maka-recover. Para naghanap ka lang din guys ng panakipbutas or ginawa mo lang din yung ginawa sa inyo ng person mo. Okay? Ang kailangan mo raw dito guys is magpahinga. Okay? Kasi darating naman din daw yung araw na yung person mo din yung hahabol sa'yo. Maring karmic mo siya, no? Karmic relationship. Okay? Kaya parang sinusubok itong relasyon nyo, guys. Tignan pa natin. Meron tayong kisses, unconditionally loving, giving, and receiving affection, falling in love. Nandun yung laging selos, guys. Lagi kayong nagsiselos. Parang, ano ba to? Lagi ka ba nagsiselos? Or may mga pagdududa kang nararamdaman dito sa person mo? May iba kang nararamdaman. So, malinaw naman din guys na pinapakita sa akin na mukhang may iba talagang involved dito. Marami siya guys kinakausap. Pwedeng lagi mo guys nahuhuli. Pero baka dinedeny niya. Okay, tignan natin. Meron tayong coffin. Ending, bring new beginnings, growth, change, liberation, transition. So, hindi ka talaga guys makawala. Kasi lagi naman pinapangako ng person mo na magbabago siya. Lahat na guys ng pangako sinabi na sa inyo, no? Lahat ng sumpa, tinawag na lahat ng santo, para lang mapatawad nyo. So, alam nyo guys, minsan, mas okay pa yung hindi nila pinapangako eh. Gagawin na lang. Okay? Makikita nyo na lang yan guys sa action nila. Yun yung pinapakita sa akin. Ito guys, so ending, bring new beginnings, growth, change, liberation, transition. Walang pagbabago mangyayari kung lagi mo guys pagbibigyan yung person mo, mamimihasa to. Okay, parang kailangan nyo muna siguro ng space. Especially sa'yo. Ikaw yung pinaka nasasaktan. Tignan natin guys. So, ito yung energy ni person. Ito yung sa'yo. Okay. Dito muna tayo sa energy ni person. Ano ba yung nararamdaman sa inyo ni person? Nararamdaman po. Meron tayong 9 of Swords. Parang ano, meron siyang tinitignan, meron siyang binabalanse. Meron siyang pinag-iisipan. So, I think itong person mo na to, ano siya, matalino to. And, mas pinapagana niya yung isip niya, no? Sa pinapakita sa akin, guys, meron siyang tinatansya. Kung i-workout niya ba yung relationship niyong dalawa, or meron siyang ibang opportunity na i-grab. So, mas importante kasi ngayon sa person mo is yung stability. Meron tayong 5 of Swords.
Meron tayong Six of Pentacles. Okay, Five of Swords. Busy to, parang napaka-busy ng person mo sa trabaho. Tapos meron pa ako nakitang celebration sa kanya rito. Okay, so ito guys yung daily love reading nyo, no? Six of Pentacles, mukhang may nagaganap na celebration, event, party, or mahilig sa party itong person na to. Ayan. Siguro, guys, hindi ka ba niya sinasama sa mga occasion? Hindi ka niya sinasama sa mga magagandang nangyari sa buhay niya? Or wala talaga siya guys plano sa inyo? Or pwede naman guys na LDR pala kayong dalawa. Okay, so si person, eto, siguro focus lang talaga siya guys sa trabaho niya. And bihira lang naman din siya guys masama sa mga ganitong okasyon. Okay, libre pa, parang gano'n. Nilibre pa siya. Tignan pa natin. Tignan natin. Okay. Tingin sa'yo ng person mo. Meron tayong the sun. Oh, mukhang mas bata ka sa person mo. Okay. So, maaaring itong relasyon na to guys, pinagbawalan or hinigpitan, parang tinutulan. Pwede kasi guys na mas bata ka. Mas bata ka or mataas, no? Or ano ba? Malaki yung age gap nyo ni person. Sobrang layo. Okay, kaya parang may mga taong parang against dito sa pagsasamang to or sa relasyon nyo. Kasi parang ang laki ng age gap nyo nga. Ang tanda siguro ng person mo sa'yo or mas matanda ka sa person mo. Okay? So, nakikita ko rin guys, mahilig din guys bumarkada tong person mo na to. So, yun yung tingin niya sa inyo guys. So, ginagawa niya yung mga bagay na gusto niya. At the same time, nag-enjoy din naman daw ikaw. 'Di ba? So, yung tingin niya sa inyo parang mas bata ka sa kanya. Tapos, Seven of Wands, iniisip niya rin dito guys sa parang ayaw sa kanya ng family mo kasi parang malaki yung edad niya sa inyo or pinaglaban ka naman daw niya. And nakikita rin naman din niya na parang pinaglaban mo rin siya. Tignan natin. Action. Meron tayong Seven of Cups. Ayan. Mukhang ang daming plano ni person dito. Ang daming plano. Or marami siyang iniisip. Dami niyang plano para sa sarili niya. Action niya, guys, is Seven of Pentacles. Puro trabaho. Napakasipag naman ng person mo, guys. Balak ata ng person mo na payamanin ka. O, meron tayong Queen of Cups. So, ikaw parang kina-question mo na, mahal mo ba ako? Masyado kang busy, hindi mo na ako binibigyan ng time. Nandun ka na sa point na yon. Okay, ayan. Yung action niya kasi, guys, siguro hindi niya kasi guys sinasabi or pinapaliwanag sa inyo ng maayos yung mga nangyayari. Okay? Nahihirapan guys yung person mo na mag-explain or nahihirapan na siyang magpaulit-ulit din siguro. Okay? So, yung ginagawa ng person mo na sobrang busy, na pag-iisipan mo siya guys na baka meron na nga siyang iba. Tignan natin, saan napatungo yung action na ginagawa ni person. Diba? Five of Cups. Ibig sabihin, masisira at masisira to kung hindi nyo aayusin kung paano kayo mag-isip parehas. Nandun kasi sa point na parang puro na lang siya guys pagdududa. Okay? Hindi kayo guys mag-work pag laging ganito yung relasyon. Ayan, nararamdaman din ng person mo. Parang sa halip na nabubuo kayo, lalo pa kayo guys nasisira. Okay? Ayan. 12 Pentacles struggle nyo rin guys is finances. Kulang na nga guys sa moral support. Kulang pa sa financial support. Yun ang nakikita ko guys. Queen of Wands. Oh, parang masyado pa guys mahigpit yung magulang nitong person mo na to, lalo sa biyanan. Ano ba to guys, nakikialam pa yung biyanan mo sa relasyon yung dalawa? Or masyado pa guys, kinakampihan ng biyanan mo itong person mo. Diba? So guys, sa side ni person, malakas yung mga earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. Yan dalawang yan ang malalakas. Alam niyo yun guys, kinakampihan ng biyanan mo or ng nanay ng person mo, kundi mo pa guys biyanan to, kinakampihan niya yung anak nila kahit mali. Tinotolerate kumbaga. Wait lang po, lalagyan ko.
Okay? Tignan natin. Sa side mo naman. Parang sa halip na itama niya dapat yung pagkakamali ng anak. Tinotolerate pa guys, oh. Tignan natin. Nararamdaman mo sa person mo. The devil. Toxic siya. Manipulative. Okay. So, alam nyo guys, isa pa sa pinaka nakikita kong problema is parang magkalayo kayo ng person mo. May iba talagang involved. So, nahirapan ka na magtiwala sa person mo kasi nga may ginawa na siya sa past. May cheating, may cheating na po na nangyari sa past. Diba? Parang kahit anong gawin mo, kahit i-workout mo, talagang bumabalik sa inyo o hindi mo guys maiwasan na hindi mo maiwasan na itago, isang tabi yung mga nangyari sa nakaraan. Pinipilit nyo naman din siguro talaga na ayusin. Yun nga lang talagang ang toxic eh. Ang toxic ng person mo. Ang toxic ng nasa paligid niya. Okay, tingnan natin. Ano naman yung tingin mo sa kanya? The Sun, the Hangwan. So, nung una kasi guys, ang tingin mo sa kanya is someone na may may future sa kanya. Yun ang tingin mo sa kanya. Okay, meron kang future dito sa taong to. Maganda yung magiging daloy ng pera. Marami siguro kasi siya guys sinabi or mga parang maling informasyon na pinakita sa inyo or pinaramdam. Like action. Akala nyo guys is pang matagalan yon. Akala nyo lahat ng sinabi niya guys is totoo. So, nagkamali kayo. Ayun, nalagay ka sa alanganin dahil nga sa mga sinabi niya sa inyo na parang pinaikot ka. Yun yung tingin mo sa kanya, sinungaling. Okay, tignan pa natin guys, ano naman yung magiging action mo. Action mo sa relasyon yung dalawa. Pero mahal ka kasi guys ng person mo. Kung bakit siya guys nakapagsinungaling, mahal ka kasi ni person. Tignan natin, magiging action. Ayan. Hindi ka na guys naniniwala. Hindi ka na naniniwala sa kanya. Napakasinungaling niya. Ganun yung tingin mo sa kanya. Pinaikot-ikot ka lang. So, parang kahit anong gawin niya ngayon, na sacrifice, kung ano man yung ibigay sa inyo na gift, wala eh, parang tinatakpan niya lang guys yung mga kasalanang ginawa niya talaga sa inyo. Kasi nungalingan na ginawa sa inyo. Okay? Yung isip mo talaga guys nakatingin doon sa mga kasinungalingan na ginawa sa inyo. Napaka-toxic kasi ng energy na nangyari. Tignan mo guys yung negative energy nasa iyo lahat. Diba si person mo guys nakapokus sa pera. So I think guys may something din talaga sa'yo. Baka dala na rin guys ng pag-overthink. Iniisip mo na red flag tong person mo. Sa halip na nagpo-focus ka dapat sa career mo, nakatingin ka lang sa kanya. Kagaya ng sabi ko, lumiit yung mundo mo. Siguro kailangan libangin mo yung sarili mo. Huwag ka lang guys nakapokus dito. Okay, mahihirapan ka mag-move forward. Diba? Tignan natin. Spirit guide, magiging outcome. Ayan. Matatauhan ka rin naman guys. Kasi 7 of Wands pinaglaban mo naman siya. Talagang ikaw, nakapokus ka lang din talaga sa kanya. Tignan mo, ang laking epekto nito sa career mo. Okay? Naapektuhan na yung hanap buhay mo guys. Di ka ngayon makagalaw. Kasi, pilit mong pinaglalaban. Para ka nakikipagdigma sa person mo. Para kang nag-uwelga. Ganun yung nakikita ko. So, sa side mo, ayan, malakas po ang mga fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Capricorn, Taurus, Virgo. Ano pa ba? Ito, Wands. Swords pala. Aquarius, Gemini, Libra. Tapos, Cancer, Pisces, Scorpio. Pero ang liliit na mga energy na nasasagap ko. Okay, so tignan natin kayo sa nabato patungo. Okay. Wait lang po. Gamitin natin to. Saan patungo tong relationship na to? Saan po patungo?
Diba? Two of Cups ay, no? Love, romance, relationship, meeting, marriage, healing. So, I think guys, in the near future, mag-heal din kayong dalawa, no? Maring maghiwalay pa kayo ng person mo at matagal-tagal bago kayo magkabalikan. So, once na magkabalikan guys, ayan, mukhang meron na kayo guys settlement dito. Kumbaga talagang totally healed na kayo parehas. Okay? So, meron din ako nakita guys na parang pag-uusap dito about marriage. So, maaaring ikakasal din kayo guys in the near future. Kumbaga, ngayon lang talaga to guys. Or pwede guys na nangyari na siya guys sa past. Yung mga nakita natin, no? Nangyari na siya sa past. Tapos ito na guys yung realidad nyo ngayon. Or yung in the near future nyo. Ito na siya. Bumabalik siya sa inyo. Okay? Tingnan natin. Meron tayong Three of Swords. Yes, nagkaroon ng third party. Mukhang pinili niya talaga yung third party. Pero bumabalik siya sa inyo. Okay, I know. Three of Swords. Sorrow, heartbreak, divorce, separation, lost, ending. Sabi ko sa inyo, maghihiwalay pa kayo eh. Naghiwalay pa kayo guys. Ngayon guys, parang bumalik siya sa inyo. Or ngayon, pwedeng bago-bago pa lang na parang bumabalik. Or pwedeng hindi matatapos tong taon na to is parang babalik sa inyo tong taong to. Okay? Ten of Swords, ending, faint, defeat, failure, betrayal, ruin. So, yun yung nakasira talaga sa relasyon nyo guys. Yung third party. Okay? Iniwan ka ng person mo dahil sa third party. Okay? Sana po patungong spirit guide. Tignan pa natin ha. Lapag muna natin lahat. Ang dami palang nagkakagusto sa inyo guys. Pero sa nakikita ko kasi, sa dami nang nagkagusto sa inyo, mukhang mukhang hindi naman sa person mo. Mas nag-focus ka sa career mo nung naghiwalay kayo ng person mo. Ngayon kasi guys, ito, parang gigil na gigil siyang bumabalik sa inyo. Knight of Swords, communication, haste, truth teller, debate. 'Di ba? Ibig sabihin, babalik siya sa inyo pero nandun sa point na para bang hindi pa siya guys masisettle kasi may debate pa na mangyayari, no. Parang madalas pa rin guys yung sumbatan. Na parang siguro kailangan kasi ng person mo ng tulong ngayon at ikaw yung parang pwedeng makatulong sa kanya. So, pagtatalunan pa rin siya pero alam niyo yun guys, habang lumilipas, parang magiging normal na lang sa inyo guys. Meron tayo dito guys, passion, fairy, creativity, courage, power, and leadership. Ngayon guys, pakikinggan ka na ng person mo. Kumbaga, ikaw na yung may power dito sa relasyon na to. Okay? I-work out naman nito kahit na may misunderstanding. Ayan, magkasama pa rin kayo guys ng person mo sa future. Tignan natin guys. Message sa'yo ng person mo. Ayan. So, malakas guys ang mga Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Parang lahat naman guys. Mensahe guys ng person mo. Ikaw lang, walang iba. Ikaw lang, walang iba. So, sa pagbabalik niya guys, pinapangako niya talaga na wala na. Ikaw na lang. Mukhang antindi ng karma na dinanas nitong taon to guys. Tingnan natin ha, mensahe ni person. Meron tayong babalik ako sa'yo. Kakasabi ko lang guys. Ayan, nakakita niyo ba guys? Babalik ako sa'yo. Ayan to rin yan, no? Kakasabi ko lang. Babalik at babalik sa inyo itong person na to. Ngayon mag-focus ka muna sa career mo. Ang dami nagkakagusto sa inyo pero mukhang wala kang ine-entertain. Kasi pwedeng nararamdaman mo rin na babalik pa sa inyo to si person. Okay, meron tayo guys. Magsimula tayong muli. Ayan no, gusto niya ulit guys ng new beginning sa pagsasama nyo. Okay, kung ano man guys yung mga maling ginawa niya talaga before, mukhang handa siyang ayusin, no? Meron tayong wala akong pinagsisihan. Wala akong pinagsisihan. Siguro itong wala siyang pinagsisihan is yung pagbabalik na gagawin niya sa inyo. Hindi siya magsisisi na ngayon binalikan ka niya. Okay? Tingnan natin. Q&A. Q&A, sige. Ano nga muna natin to? Kasi dito tayo hugot ng yan yung gagamitin natin card. Q&A. Question mo sa person mo. Meron tayong iniisip mo pa ba ako? Ayan, iniisip mo pa ba ako? Nakita nyo ba? Hirap kasi okay. Iniisip pa ba, spirit?
Yes, iniisip niya nga kung paano kanya iniwan, guys, oh. Kung paano kanya tinalikuran. Nakita niya rin, guys, or iniisip niya rin dito yung paghihirap na dinanas niya noon. Iniisip niya kung paano ka nakasurvive dun sa kahirapan na dinanas mo. Okay? So, tignan pa natin, guys. Siguro iniwan ka niya ng walang-wala talaga, as in down. Kaya parang ikaw, napapaisip ka kung tatanggapin mo pa ba. Okay, question. Meron tayong pipiliin mo ba ako? Ayan, sabi ko sa inyo may third party eh. Pipiliin ka ba? Pipiliin ka ba? Decision, waiting, solitude, block, balance track. So, si person mo guys, gusto niya munang i-work out yung sarili niya. So, parang gusto niya muna guys mapag-isa. Black pa yung energy niya guys, eh. Gulong-gulo, ang daming problema. Pero yung bottom of the deck natin guys is Wheel of Fortune. Yes, babalik pa yan. Siguro kailangan niya muna guys na ayusin muna yung sarili niya. Okay, tignan pa natin. Question. Meron tayong makikita pa ba tayo? Ayan, dami atang NDR dito guys. Parang ilang araw na yung magkikita tayo. No? Tignan natin, magkikita pa ba kayo? Yes naman guys. Ayun no, passionate. Passion, motivation, energy, fire, last action. Diba? Gagawa siya guys ng hakbang. So, once na magkita daw kayo guys, nandun na guys na para bang magkakaayos kayo ulit. Kasi nandito yung death. Okay, ayun no. Ending, transformation, release, change, and severance, no? Daming, struggle pala sa inyo before. So guys, ito lang naman po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!